F-22 Raptor. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, at i-ring ang bell para maging updated sa aming mga videos. Ang F-22 Raptor ay itinuturing na unang 5th generation fighter sa imbentaryo ng US Air Force. Gamit ang mga mababang teknolohiyang nakikita, modernong avionics at mahusay na makina upang mag-alok ng air superiority fighter na hindi mapapantayan ng anumang iba pang modernong militar. Ang F-22 Raptor, isang kritikal na bahagi ng Global Strike Task Force, ay idinisenyo upang ipakita ang dominasyon ng hangin, mabilis at sa malalayong distansya at talunin ang mga banta na nagtatangkang tanggihan ang pag-akses sa Air Force, Army, Navy at Marine Corps ng ating bansa. Ang F-22 ay hindi matutumbasan ng anumang kilala o inaasahang fighter aircraft. Ang kombinasyon ng kakayahan ng sensor, pinagsamang avionics, kamalayan sa sitwasyon at mga armas ay nagbibigay ng unang pagkakataon sa pagpatay laban sa mga banta. Ang F-22 Raptor ay nagtataglay ng isang sopistikadong sensor suite na nagpapahintulot sa piloto na subaybayan, kilalanin, kunan at patayin ang mga banta sa hangin bago matukoy. Ang mga makabuluhang pag-unlad sa disenyo ng sabungan at pagsasanib ng sensor ay nagpapabuti sa kamalayan sa sitwasyon ng piloto. Sa air-to-air configuration, ang Raptor ay nagdadala ng 6 na AIM-20 AMRAAM at 2 AIM-9 Sidewinders. Ang F-22 ay may malaking kakayahang umatake sa mga target sa ibabaw. Sa air-to-ground configuration, ang sasakyang panghimpapawid ay maaaring magdala ng 1,000 pound GBU-32 Joint Direct Attack Munitions sa loob at gagamit ang onward avionics para sa nabigasyon at suporta sa paghahatid ng mga armas. Sa hinaharap, ang air-to-ground na kakayahan ay mapapahusay sa pagdaragdag ng isang na-upgrade na radar at hanggang sa 8 maliit na diameter na bomba. Ang Raptor ay magdadala din ng 2 AIM-120 at 2 AIM-9 sa air-to-ground configuration. Ang mga pag-unlad sa mga teknolohiyang mababa ang nakikita ay nagbibigay ng makabuluhang pinabuting kaligtasan at kabagsikan laban sa mga banta sa hangin at sa ibabaw sa hangin. Ang F-22 Raptor ay nagdadala ng stealth sa araw na nagbibigay daan hindi lamang upang maprotektahan ang sarili kundi ang iba pang mga asset. Ang mga makina ng F-22 ay gumagawa ng mas maraming thrust kaysa sa anumang kasalukuyang makinang panglaban. Ang kombinasyon ng makinis na aerodynamic na disenyo at tumaas na thrust ay nagbibigay daan sa F-22 na mag-cruise sa supersonic airspeeds higit sa 1.5 Mach nang hindi gumagamit ng afterburner, isang katangiang kilala bilang super cruise. Lubos na pinalawak ng Super Cruise ang operating envelope ng F-22 sa parihong bilis at saklaw sa mga kasalukuyang manlalaban na dapat gumamit ng afterburner na umuubos ng gasolina upang gumana sa supersonic na bilis. Ang sopistikadong F-22 aero-designed, advanced na mga kontrol sa paglipad, thrust vectoring at mataas na thrust-to-weight ratio ay nagbibigay ng kakayahang malampasan ang lahat ng kasalukuyan at inaasahang sasakyang panghimpapawid. Ang disenyo ng F-22 Raptor ay maluwakang nasubok at pinong aerodynamic sa panahon ng proseso ng pagbuo. Ang mga katangian ng F-22 ay nagbibigay ng isang synergistic na epekto na tinitiyak ang kabagsikan ng F-22A laban sa lahat ng advanced air threats. Ang kombinasyon ng stealth, integrated avionics at super cruise ay lubhang nagpapaliit sa mga surface-to-air missile engagement envelope at pinapaliit ang mga kakayahan ng kaaway na subaybayan at i-own ang F-22. Ang kombinasyon ng pinababang observability at super cruise ay nagpapatingkad sa bentahe ng sorpresa sa isang taktikal na kapaligiran. Ang F-22 ay magkakaroon ng mas mahusay ng pagiging maaasahan at pagpapanatili kaysa sa anumang fighter aircraft sa kasaysayan. Ang pagtaas ng pagiging maaasahan at pagpanatili ng F-22 ay nagbabayad sa mas kaunting lakas tao na kinakailangan
upang ayusin ang sasakyang panghimpapawid at ang kakayahang gumana ng mas mahusay. Ang Advanced Tactical Fighter ay pumasok sa demonstration and validation phase noong 1986. Ang prototype aircraft YF-22 at YF-23 ay parehong nakumpleto ang kanilang mga unang flight noong huling bahagi ng 1990. Sa huli, ang YF-22 ay napili bilang pinakamahusay sa dalawa at ang engineering at nagsimula ang pagsisikap sa pagpapaunlad ng pagmamanufaktura noong 1991 na may mga kontrata sa pagpapaunlad sa Lockheed o Boeing airframe at Pratt & Whitney na mga makina. Kasama sa AMD ang malawak na subsystem at system testing pati na rin ang flight testing na may 9 na sasakyang panghimpapawid sa Edwards Air Force Base, Calif. Ang unang AMD flight ay noong 1997 at sa pagkumplito ng buhay ng pagsubok sa paglipad nito ay ginamit ang sasakyang ito para sa live fire na pagsubok. Ang programa ay nakatanggap ng pag-aproba upang makapasok sa mababang rate ng paunang produksyon noong 2001. Ang unang pagpapatakbo at pagsusuri ng pagsubok ng Air Force Operational Test at Evaluation Center ay matagumpay na nakumpleto noong 2004. Batay sa kapanahunan ng disenyo at iba pang mga kadahilanan, ang programa ay nakatanggap ng pag-aproba para sa buong rate ng production sa 2005. Air Education and Training Command, Air Combat Command at Pacific Air Forces ang mga pangunahing organisasyon ng Air Force na nagpapalipad sa F-22 Raptor. Ang pagtatalaga ng sasakyang panghimpapawid ay ang FA-22 sa maikling panahon bago pinalitan ng pangalan na F-22A noong December 2005. Ang definisyon ng air dominance. Ang Collier Award-winning na F-22 Raptor ay tumupad sa pangako nito na magbibigay ng hindi pa nagagawang pangingibabaw sa hangin. Ang natatanging kombinasyon ng 5th generation F-22 ng stealth, speed, agility, at situational awareness na sinamahan ng lethal long-range air-to-air to ground weaponry ay ginagawa itong pinakamahusay na air dominance fighter sa mundo. Nakatuon ang Lockheed Martin sa connection ng F-22 sa iba pang mga platform bilang suporta sa diskarte ng Joint All-Domain Operations ng Air Force. Pagdating sa open systems architecture at digital engineering, walang mas magandang halimbawa kaysa sa F-22 Raptor. Pagpapanatili na handa sa misyon. Nakatuon ang Lockheed Martin sa pagbibigay ng mas mataas na mga rate na kahandaan na mas mabilis na pagtugon at mas mababang gasto sa siklo ng buhay sa aming customer ng Air Force. Sa pamamagitan ng follow-on agile sustainment, isang komprehensibong programa sa pamamahala ng armas at isang award-winning ng performance-based logistics na kontrata na nagbibigay kami ng lubos na pinagsama-samang sistema ng suporta sa F-22. Ang susi sa pagpanatili ng F-22 ay pagsasama. Ang aming estratehikong pagkikipagsosyo sa US Air Force ay tumutulong na pagsamahin ang napakasalimuot na mga aktibidad sa pagpapanatili sa isang pinag-isang operasyon. Ang pagsasabang ito ay nagbibigay daan para sa higit na kahusayan, mas mababang gastos at pinahusay na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga operator at maintainer sa larangan. Ang gawain sa pagpanatili para sa F-22 ay kinabibilangan ng Reliability and Maintainability Maturation Program. Sa RAMP, sinusuri ng aming team ang data mula sa larangan ng mga operasyon at mga solusyon sa engineering para mapataas ang availability ng sasakyang panghimpapawid para sa labanan. Modernization Line. Ang Ogden Air Logistics Center sa Hill Air Force Base ay nagtataglay ng nag-iisang kasalukuyang F-22 Modernization Line na isinasama ang pinakabagong mga kakayahan ng system upang mapahusay ang asymmetric na kalamangan ng Raptor sa mga kalaban.